Wikaan 17:17. Yan, patahin po natin sa Tagalog. Ano po sa magandang balita Biblia Tagalog. Pwede niyo po ba akong sabayan? 1, 2, 3, go. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng pagpipitay, kapatid na tumutulong. Sabi po sa ESV, a friend loves at all times and a brother is born for adversity. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa oras na to. Salamat po dahil kagaya po ng paalala ng inyong salita. We need to remember our Creator, Panginoon. As long as we can, as long na kami binibigyan niyo ng buhay, ng lakas, we need to remember you, Panginoon. Dahil sabi nga po sa huling verses ng Ecclesiastes 12, lahat po ay pagsusulit namin sa inyo. Kaya maraming salamat po sa time na to na meron kaming pagkakataon na pag-usapan kung paano po namin palalakasin, papasiglahin, at paano kami magtutulungan bilang isang simbahan ng Panginoon, bilang mananampalataya. Salamat po dahil kayo po ang source ng aming lakas sa kabila po ng aming mga differences, sa kabila ng aming mga iba't ibang point of view, ay sa tulong po ng inyong mayamang biyaya at habag kami po binubuklod ninyo, Panginoon, upang patuloy namin makamit, Panginoon, ang takbuhin yung pinapagawa niyo po sa Global Connection Dubai. Kita niyo po ang isang linggo namin, Panginoon. Kita niyo po ang mga struggles namin. Kita niyo po yung mga weaknesses namin, Panginoon. Pero salamat po dahil sa pamamagitan ng inyong salita ay kayo po yung nagiging lakas namin, Panginoon. Kaya Lord, sa patuloy namin yung pagtunghay, pag-aaral ng inyong salita, salamat po sa ministeryo ng Banal na Espiritu. Buksan niyo po ang puso't isipan namin, Panginoon, may sagawa namin at maging sa mga kasama namin sa online, Panginoon. Salamat sa time nila, salamat sa time ng bawat isa. Mapupurihan ka po sa pag-aaral ng inyong salita. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Kung kayo po ang aking tatanungin, lahat naman po may Facebook, may Facebook po ba kayo lahat? Ano po? So, sa mga may Facebook, lahat po ba ng friend nyo sa Facebook, friend nyo talaga? Hindi, yung iba ay nakikipalo lang, parang hindi lahat ng friends sa Facebook, friend talaga natin, At siguro mabibilang lang sa ating mga kamay, yung ating friend, yung totoong friend natin. Naalala ko si Eunice, maminis bago siya pumunta dito, linis ng Facebook. Talagang inalis niya yung mga hindi niya totoong friend. Kaya kung nasa Facebook po kayo ni Eunice, friend niya talaga kayo. At kasi sabi niya, ang dami na daw niyang friend sa Facebook, kaya inalis na niya yung iba. At maganda to kasi lahat tayo kailangan natin ng kaibigan po. At ito na may tinuturo ng Bible. Sa mundong ginagalawan natin, may iba't ibang ibig sabihin ng kaibigan. Sabi nga dito, sabi nila, ang totoong kaibigan daw, ganito daw po. Magaling magplano, pero wala naman natutuloy. Tama po ba? Parang ang dami-daming plano, ang dami-daming sa madaling salita ay drawing, po. Yung daming pinaplano, pero wala natutuloy. Yan ang totoong kaibigan din daw po ay hindi lang ngayon, kundi ang totoong kaibigan din daw po. Alas 7 ang usapan, pero alas 10 dumadating. Parang hindi tumutugma sa usapan ko. Sabi dito, ang totoong kaibigan din daw po ay totoong kaibigan naman, pero kapag nadapa ka, tatawanan ka muna bago ka tulungan. Yun daw po ang totoong kaibigan. Tatawanan ka muna bago ka madapa. At sabi pa dito, ang totoong kaibigan, hindi ka niya iwanan kapag may problema dumating. Pag ginabo lang ng aso. Yun lang daw po, iwanan ka kanya-kanya. Pero, yan sabi lang ng mundo, ang totoong kaibigan. Pero kung titingnan natin ang Bible, napakahalaga at seryoso ang Biblia kapag pinag-uusapan ng salitang kaibigan. In fact, yung nakalipas nating MTF, di po ba? Ang sabi dito, ang dalawa ay mabuti kaysa sa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gawin nila. Kapag nabuwan ng isa, maitatayo siya ng kanyang kasama, kawawa ang nag-iisa kapag walang tutulong sa kanya kapag siya yung iwan. So, ganun kaseryoso ang Biblia pag pinag-uusapan ng salitang kaibigan. Na kailangan nating i-treasure ang ating mga kaibigan. Tayo pong mga nasa online,
tayo po magkakasama. Hopefully, lahat po tayo magkakaibigan. Tingnan nyo nga po ang inyong katabi ulit. Na talaga po bang kaibigan nyo na yan? O kakilala lang? Hopefully, lahat po tayo magkakaibigan. Kasi ito po yung tinuturo ng Biblia. Tinuturo po yan. We need to treasure our friends. Kagampan na pagkaingatan po natin. Dahil sabi nga po sa ating binasa kanina, ang dalawa ay mabuti kaysa sa isa. Kaya napakalaga na yung mga kaibigan natin, lalo na sa kapatid sa Panginoon, specifically, iniingatan po natin yan. Tinitreasure natin yan. Kaya nga dito sa verse na ating binasa, sa Proverbs 17:17, makikita natin yung tatlong tanong, masasagot natin yung tatlong tanong. Who should treasure, how to treasure, and when to treasure? Sino yung kailangan natin ingatan? Paano natin dapat siyang ingatan? At kailan natin dapat iingatan ng ating kaibigan? And I do believe lahat po tayo ay reflected ng mensaheng ito kasi lahat po tayo magkakaibigan. Tingnan natin, who should treasure? Sabi po ng binasa natin kanina, friend. A friend, Sino yung kailangan nating i-treasure? Yung ating kaibigan, Sabi na binasa natin kanina, a friend loves at all times, Ang kaibigan ay minamahal sa lahat ng oras, At napaka-challenging ng mga talatang ito. Kasi hindi lahat ng kaibigan natin, kaparehas natin, Hindi lahat ng kaibigan natin, parehas natin mag-isip. Hindi natin, yung kaibigan natin, may mga differences tayo dyan. Pero ang challenge ng Bible at ang encouragement ng Bible ay kailangan natin silang i-treasure yung ating mga kaibigan. Alam niyo po ba, yung salitang friend ay, sabi dito, the word friend, yung etymology ng salitang friend o yung old English ng friend, hindi ko alam kung paano basa dito, pero pwede niyo ako tulungan. Sabi dito, the word friend has rich and fascinating etymology that traces its root back to the old English word. Anong basa dito? From? Anong basa dito? From. So yun daw po yung old English ng salitang friend. Nang ibig sabihin, it referred to a person who was loved, cherished, and held dear. So yun yung talagang konsepto ng salitang friend. Person who was loved, cherished, and held dear. So it was derived from the Proto-Germanic word of friendjas, which means love or to be fond of. So, ibig sabihin, kahit pa lang yung salitang friend, napaka-meaningful na yan. Nami-misuse natin sa panahon ngayon, dahil nga hindi lahat ng friend natin ay friend talaga. Pero kung babalikan talaga natin, yung original o yung pagkakasulat talaga ng salitang friend, ay napaka-special sa kapranig yun talaga. Hindi mo pwedeng sabihin yung isang tao na kaibigan mo kung hindi mo minamahal. Tama po? Hindi mo pwedeng sabihin na yung isang tao, kaibigan mo, kung lagi mong kaaway. Ang friend, yung original Old English word niya, nagre-refer talaga sa salitang to cherish, to love. In fact, kung babalik tayo sa Bible, sabi ng Study Bible, ang word friend, na-mention daw po sa Bible 187 times. So, hindi po ako nagbilang na, So, Study Bible. Sabi niya, 187 times, yung salitang friend ay binanggit sa Bible. So, napakahalaga, kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, sincere ang Bible, seryoso ang Bible pag pinag-uusapan yung salitang kaibigan. And how I wish and how I pray, mga kapatid, na tayo pong lahat is seryoso sa pagmamahalan natin sa isa't isa bilang mga kaibigan. Na tayo po ay may goal para tayo po ay bilang tayo magkakaibigan. Sabi nga po ng ni Timothy Keller, you can't live the Christian life without a band of Christian friends, without a family of believers in which you find a place. Sabi niya, mahirapan tayong tumakbo sa ating Kristiyanong pamumuhay kung tayo hihiwalay. Kailangan natin ng isa't isa. Kailangan natin ang ating mga kaibigan para tayo lumago, para tayo tumakbo sa ating Kristiyanong pamumuhay. At ito yung sinasabi ng mga ngaral na binasa natin kanina. Ang dalawa ay mabuti kaysa sa isa. Bakit daw po? Dahil mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. So, very self-explanatory. Alam naman natin na talaga namang 1 plus 1 ay mas maganda. Mas marami tayong magagawa. At ito yung ating tinatalakay. Kaya nga, who should treasure? Dapat po yung ating mga kaibigan,
dapat hindi natin inaaway ang ating mga kaibigan. In fact, sabi nga sa Corinthians, tayo isang katawan. Pag inaway mo yung isa, pag hindi kayo nagkaintindihan ng isa, hindi mo rin iniintindihan ang sarili mo. Kasi tayo isang katawan sa Panginoon. Kapag nagka-problema kayo ng isa, may problema ka din sa sarili mo. Kasi iisa tayo ng katawan sa ating Panginoon. Pag sinaktan mo yung isa, sinasaktan mo rin ang sarili mo. Kasi tayo po ay isang katawan sa ating Panginoon. And kaya napakahalaga yung friend. Yung friend. Pangalawa, how to treasure. Una, who should treasure? Friend. Pangalawa, paano natin iingatan ang ating mga kaibigan? Sabi po sa ating binasa, is to love. Mahalin natin ang ating mga kaibigan. Una, a friend loves at all times. Sabi po, paano natin siya iti-treasure? We need to love them at all times. Mahalin natin ang ating mga kaibigan sa lahat ng panahon. At lahat po tayo dito. Lagi ko nga sinasabi, meron naman tayong opportunity na lumipat ng ibang church. Meron naman tayong opportunity na marami namang mga churches dyan. Pero naniniwala ako na ang Lord ang naglagay sa atin sa GC Dubai. Ang Diyos ang pumili sa atin para tayo dito sa GC Dubai. Para tayo lumago. At ang Diyos ang naglagay sa atin dito sa GC Dubai dahil may purpose ang ating Panginoon. And we are accountable sa isa't isa. We are accountable. Kaya nga yung layunin natin, itong company to, how to ways to love our friends. Una, we need to help him or her to grow in the Lord. Ang layunin talaga natin ay magtulungan tayo na lumago sa ating Panginoon. Amen po ba? Lumago. Hindi natin layunin na tayo po ay maghilahan. Hindi natin layunin na wasakin ang simbahan. In fact, ang strength ng GC Dubai ay relationship. Yun ang talaga ang ating isa sa inaalagaan. Pero kapag hindi ho natin naingatan, baka relationship din po ang sumirap sa atin. Kaya magandang tayong lahat magtulungan sa kabila ng ating differences, sa kabila ng ating pagkakaiba-iba, sa kabila ng iba't ibang point of view natin, napakalaga po na tayo ay mag-ingat o ingatan natin ang isa po. Naalala niyo po ang kapag pinag-uusapan yung salitang friendship, sino yung lagi nating naalala character sa Bible? Si David and Goliath. David and Jonathan, na talagang napakalalim ng kanilang pagkakaibigan. To the point na talagang magsasakripisyo si Jonathan para sa kanyang kaibigan na si David. Nung panahon na si David ay nangangamba, nung si David ay natatakot, naandyan yung kanyang kaibigan na si Jonathan para siya ipalakasin. Sabi sa 1 Samuel 23 verse 15, tingnan niyo po, nanatili ang pangamba ni David. So talagang totoo ang pangangamba. Totoo ang takot. Sapagkat alam niya siya gustong patayin ni Saul. Tatay po ni Jonathan. Nung siya nasa Hores, sa ilang ng Sif, pinuntahan siya ni Jonathan at pinalakas ang kanyang loob sa pangalan ni Yahweh. At ito yung goal natin, mga kapatid. Ito yung goal ng company to, ng ating binubuong small group, na tayo magpalakasan sa ating Panginoon. Na tayo ay magtulungan sa ating paglago sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, verse 18. At ang kanilang pagiging magkaibigan ay muling pinagtibay sa harapan ni Yahweh. Hopefully, in the long run, talaga yung ating mga pagkakaibigan ay pagtibayin ng ating Panginoon. So, paano natin mamahalin yung ating mga kaibigan? Una, kailangan natin tulungan siya lumago sa ating Panginoon. Hindi pa tapos ang Panginoon, May mga ginagawa ang Panginoon, may mga chapters ang Panginoon sa atin, may mga season tayo na pinapahintulutan ng ating Panginoon na pagdaanan. And we are here para magtulungan, Kaya ngayon, pangalawa, ways to love our friends. Na hindi lang help him, kundi help him or her to find out his or her weaknesses. Na magpaalala sa kanya yung kailangan pang i-work out. Sabi ko nga, nung tayo nag-camping, ang goal natin ay magpaalalahanan sa isa't isa. Ang role natin ay ipaalala in a proper way, in a gracious way, yung kailangan pang i-improve. Ang tendency kasi nating mga tao, di po ba, minsan sa human nature natin, nasasacrifice tayo kapag yung weakness ng isang tao, ibinabalita natin sa ibang tao.
Minsan, in our human nature, parang mas gusto nating i-direct yung problem, i-address yung problem sa ibang tao kaysa doon sa pinaka-issue talaga. And pwede mag-cause yan ng kaguluhan, ano po, lalo na tayong mga Kristiyano. Kaya tayo, itong ginagawa nating company ko, mapagtibay yung small group, mapagtibay na talaga tayo ay magbantayan sa isa't isa. Sa ano paraan? Ipaalala sa kanya yung mga dapat pang gawin, ipaalala sa kanya yung mga working areas sa kanyang buhay. Sabi ko nga po sa inyo kanina, ang Lord, marami pang ginagawa sa atin. Ano po? Sa inyong katabi, hindi pa tapos ang Diyos dyan. Tingnan niyo po ang inyong katabi, hindi pa tapos ang Diyos dyan. Kahit mukha lang, pero hindi pa tapos ang Diyos dyan. Sa inyo po, sa mga nasa online, hindi pa tapos ang Diyos dyan. Ano po? May ginagawa pa ang ating Panginoon. In fact, kung titingnan mo yung Proverbs 27, yung chapter na napakaraming verses na pwedeng tumulong sa pinag-uusapan natin. Sabi ng Proverbs 27 verse 5, better is open rebuke than hidden love. Mas okay daw po na i-rebuke mo yung isang tao. Siyempre, may standard ang Bible kung paano tayo mag-rebuke. Hindi naman yung sa harapan ng maraming tao, i-rebuke mo siya. Hindi po ba? May standard ang Bible. May proseso ang Biblia kung paano mo i-rebuke ang kapatid mo sa Panginoon. And sabi ng Bible, better is open rebuke than secret love. Kaya hopefully, tayo pong lahat ay tinatanggap natin yung mga rebuke sa atin. Tinatanggap natin yung mga paalala sa atin. Kasi yun is better than hidden love. Sabi sa Tagalog naman, sa verse 9, sabi sa ang salita ng Diyos, ang langis at pabango ay gaya ng tapat na payo ng isang kaibigan na nagdudulot ng kaligayahan. Chapter 27 din po, sabi niya, ang payo ng tapat na, ang gaya ng tapat na payo ng isang kaibigan na nagdudulot ng kaligayahan. So, yun yung role natin, ng company 2. Tayo magpapaalalahanan, tayo magpayuhan, at tayo magtulungan, Dahil sabi nga po ng chapter 27 din po, verse 17 naman, iron sharpens iron, and one man sharpens another. Hopefully tayo pong lahat ay bukas ang ating isipan, bukas ang ating pananaw, kapag tayo tinutulungan ng ating kapatid, ating Panginoon, tungkol sa mga dapat na ipagawa pa o gawin pa sa atin ng ating Panginoon. Ways to love our friends. Help him or her to grow in the Lord. Help him, her, found out his or her weaknesses. Pangatlo po, help him or her to be the best version of his or her. Alam natin na tinutukoy ditong best version ay yung image ng ating Panginoon Jesus. At ito yung role natin, tulungan ng bawat isa na ma-meet yung pinaka-goal natin. Ano yung goal? Maging kawangis ng ating Panginoong Jesus. Maging yun yung goal natin, ng bawat isa sa atin ay maging kawangis ng ating Panginoong Jesus. Maging kawangis ng ating tagapagligtas. Sabi nga po dito, being a member of a church means realizing that we are responsible for helping the brothers and sisters around us to grow as disciples of Jesus. Sabi ko dito, maging member ka ng simbahan o maging miyembro ka ng church, ibig sabihin na po, realizing that we are responsible, tayo po responsible for helping the brothers and sisters around us to grow as disciples of Jesus. In the same way, they are responsible for helping us. We desperately need each other in the daily fight to follow Christ in a world that's full of sin. Parang kailangan daw po natin ang bawat isa. Kailangan natin ang bawat isa kasi araw-araw po tayo nakikipaglaban. Araw-araw tayo nasa spiritual battle. Araw-araw po tayong nasa mundo na kung saan ay punong-puno ng kasalanan. And we need each other. Kailangan natin ang isa't isa. Kaya sa atin, hindi natin sa church natin, sa GC Dubai, wala po tayong favoritism. Nire-rebuke natin yung favoritism. Sabi nga ng Santiago, ng Book of James, mga kapatid ko, bilang mananampalataya kay Jesucristo ng ating maluwalhating Diyos, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Dapat pantay-pantay. Kung paano yung pagmamahal natin doon sa isang tao, dapat ganun din po yung pagtingin natin sa isang tao.
nung sinulat po ito ni Book of ni Pastor James o ni Apostle James, ibig sabihin, nangyayari na po noong unang panahon itong mga pagtatangi. Ano po, may laganap na po yung pagtatangi sa early Christians. Ano po, at pinaalalahanan niya, dapat po pantay-pantay ang pagtingin natin sa ating mga kapatid. Ano po, sabi pa ng verses 8 and 9, mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari ayon sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. So napakaliwanag po ng salita ng ating Panginoon na kung sino man ang ilagay ng Diyos sa iglesia, dapat to pantay-pantay ang ating pagtingin. Dapat lagi natin silang mahalin, dapat lagi natin silang tunungan by, dahil yun po ang utos ng Bible. Lagi po tayong magmahalan sa isa't isa. Sa kabila ng ating differences, na lagi kong sinasabi, sa kabila ng ating iba't ibang age limit, ano po, magkakaiba tayo ng edad, sa kabila ng iba't iba tayo ng gusto, ng career, we need to love. We need to love each other. Ano po? We need to love each other. At yung pangatlong tanong ko, ano po, una, who to treasure, yung ating kaibigan, when to treasure o how to treasure, we need to love them at all times. At yung pagmamahal na yun, may kasamang pagpapaalala. Yung pagmamahal na yun, may kasamang pangunawa. Ano po? At pangatlo, when to treasure, ito po yung time of adversity. Ano po? So sa isang verse na ating tinatalakay, tatlong bagay ang pinapaalala ng ating Panginoon. We need to love a friend, love at all times, in time of adversity. So, sabi dito, and a brother is born for adversity. Tingnan niyo po yung dynamic ng isang verse na to. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng oras, pero yung kaibigan, kailan nagiging kapatid? Kapag may kaguluhan. Ano po? Ang isang kaibigan ay pwede mong maging kapatid. A brother is born sa panahon ng kaguluhan. Minsan, kagabi, pinag-usapan namin, tayong lahat ay hindi excuse sa mga problem. Lahat po tayo hindi excuse sa mga problema, sa mga trials. Hanggang nandito tayo sa mundong ito, meron tayong problema. Ano po? Ang church, since day one, talagang may problema. Ano po? Since day one, hindi talaga natatapos ang battle natin. Hanggat nandito tayo, sabi nga sa ating inawit kanina, He who began a good work in you, ang Diyos na nagpaumpisa, ay siya din ang tatapos ng kanyang pinaumpisahan. Ano po? At tayong lahat ay may pwedeng problema na harapin. Pero nandiyan po ang presensya ng bawat isa para maging kapatid sa ating Panginoon. And a brother is born for adversity. In fact, ito talaga ang disenyo ng iglesia. At sabi dito sa Tagalog, at sa oras ng kagipitay, kapatid na ang tumutulong. Tumutulong. Sana genuine ang pagtulong natin sa bawat isa. Amen po ba? Sana sincere yung pagtulong natin. Sa GC Dubai, salamat dahil gesture natin ang magtulungan. Praise the Lord with that. Gesture natin ang maging pinapractice na natin itong sinasabi ng Bible. Pero I pray, genuine sana ang ating pagtutulungan. Kagaya ng pagtulong sa atin ng ating Panginoon Jesus. In fact, ito yung paalala ni Apostol Pablo nung tayo nag-MTM sa Galatia, di po ba? Sa Galatians. Sabi ng verse 2, pwede po ba natin basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Napaka-direct po ng sabi ni Apostol Pablo dito, magtulungan kayo. Tayo kasi mga tao, meron tayong thinking, bilang tao, meron tayong thinking na kaya natin lahat ng problema. Tayong mga tao, ang thinking natin, kaya nating solusyonan ang lahat ng problema. Pero hindi niyo po ba alam, mga kapatid, may mga problema ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon upang yung problemang yon, yung ating kaibigan ay makapag-minister sa atin. At ito yung disenyo ng isang simbahan. Magdalahan kayo ng pasanin sa isa't isa. Magtulungan tayo sa isa't isa. Magmahalan tayo sa isa't isa. Sabi ko nga po sa inyo kanina, ang isa sa napakahalagang strength natin ay yung relasyon. And hopefully, sa biyaya ng Panginoon, mabantayan po natin ang isa't isa. Kagaya ng pagpapaalala ni Apostol Pablo. Nung pinag-aaralan ko ito kagabi, naalala ko yung kwento. Balik tayo sa ating MTM ulit. Sa Genesis 4, na kung saan
si Cain at si Abel, ano po, kung saan ay alam natin yung kwento, di po ba? Nainggit itong si Cain dahil straight yung usok, ano po. Di mo naman talaga ma-imagine, straight yung usok mo. Yung usok ng iyong kapatid, tapos yung isa, yung iyo, pa ganito-ganito, parang ang hirap naman talaga justify. No? Pero, to make this story short, alam natin, sa ating FTM, nainggit si Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid, ano po. At nung tinanong siya ng ating Panginoon, sa chapter 4, then the Lord said to Cain, where is Abel, your brother? So, pwede nating i-argue ito. Hindi pa alam ng Diyos kung nasaan si Abel. Kasi, bakit tinatanong pa niya si Cain? Ano po? Pero, sa malalim pong pag-aaral, gustong paaminin ng Diyos itong si Cain sa kanyang pagkakamali. Gustong paaminin ng Lord si Cain. Binibigyan siya ng pagkakataon para mag-repent. At ano sabi ni Cain? I do not know. Am I my brother's keeper? Sabi niya, hindi ko alam. Ako ba dapat mag-ingat sa aking kapatid? Ako ba tagapag-ingat ng aking kapatid? Ako ba accountable sa aking kapatid? Ito ang ating panalangin, Ito yung ginagawa natin, Na sana, pag tinanong tayo, nasaan si Sana walang sasagot sa atin. Wala po kong pakialam doon. Sana, pag tinanong natin doon sa isang church, sa isang kapatid, nasaan si ganito? Sana hindi natin sasagutin. Iingat ako ba? Ako ba ang tagapag-ingat niya? Hindi po. Dapat ang role natin ay magmahalan po tayo sa isa't isa. We are accountable to each other. We are accountable. Kaya itong ating ginagawang company to, ang goal nito, isa sa goal nito ay matulungan ng bawat isa. Dahil, sabi ko nga po sa inyo, araw-araw tayo nasa spiritual battle and we need each other. Yung katabi mo, kailangan mo yan. Sabihin nyo nga sa yung katabi, kailangan kita. Ngayon, kailangan natin ng isa't isa sa mga nantong na kailangan natin ng isa't isa. Nilagay tayo ng Diyos sa GC Dubai para magtulungan. Amen po ba? Nilagay tayo ng Diyos sa GC Dubai para magpanalanginan. Amen po ba? Nilagay tayo ng Lord sa GC Dubai para magmahalan, magpatawaran, at maging kaibigan sa bawat isa. Kaya yung simpleng applied obedience natin. Una, kailangan nating magpanalangin sa isa't isa. Ano po? Yan ang lagi kong pinapaalala sa inyo. Yung ginagawa nating prayer meeting, napakahalaga po noon. Huwag nating baliwalain. Napakahalaga ng pananalangin sa isa't isa. In fact, ang laking tulong nito sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kung sino man po ang makagrupo natin sa company 2, pinakaroon natin, ipanalangin ng isa't isa. Pangalawa, be a brother's keeper. May A po yan. Be a brother's keeper. Tayo mag-ingatan. I-guard natin ang isa't isa. Huwag tayo maglaglagan. Sabi ko nga, kung may kailangang i-review, may tamang proseso dyan. Amen? May standard ang Bible sa pagre-review. At may paalala ang Bible dyan. Pero tayo, ingatan po natin ang isa't isa. Ako, ingatan niyo din po ako bilang inyong pastor. Mag-ingatan tayo. Kailangan po natin ng isa't isa. We are accountable sa isa't isa. At pangatlo, ay mahalin po natin ang isa't isa. Simpleng applied obedience. Magpanalanginan, ingatan ang isa't isa, at mahalin natin ang isa't isa. Pwede din po ba tayong tumungo? Tayo ay manalangin. So,